Batid mo ba na ang halamang makahiya pala ay may natatagong kapangyarihan at kakayahang gaya ng mga mutya? Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin ang kapangyarihang taglay ng halamang makahiya. Ano-ano nga ba ang mga gamit nito? At papaano makukuha ang angkin nitong galing? Ang Pilipinas ay napapalibutan ng maraming kagubatan na binubuo ng iba't ibang mga naggagandahang mga halaman. Subalit aakalain mo ba na ang halamang ito na tinatawag na makahiya o shy plant o mas kilala bilang Mimosa pudica, isang halamang may tumitiklop na mga dahon sa tuwing ito ay masasagi o magagalaw, ay nagtataglay din pala ng pambihirang kapangyarihang gaya din ng ibang agimat at mga mutya. Ang halamang makahiya ay isang uri ng damo na hindi nga madalas binibigyang pansin. Mayroon itong may liit na mga dahon at matinik na katawan at kulay lila o rosas na bilugang bulaklak. Dito sa atin sa Pilipinas, ito ay pinuputol o ginagamas lamang. Subalit batid mo ba na sa bansang Canada, ito ay binibenta pala sa halagang 400 piso. Ang halamang makahiya rin ay mainam na panglunas sa mga pamamaganang kasukasuan, pananakit ng puson, beke at pagtatae. Ilaga lamang at gawing tsaa ang ugat at katawan nito ay mabisang herbal tea na. Ginagamit pa nga itong pangtanggal ng sakit ng ngipin, lalo na ang mga ugat nito. Kaya naman, tayo talaga ang mahihiya sa napakarami nitong benepisyong medikal. Bukod pa rito, mayroon palang angking galing o bertud ang halamang ito na tinatawag ngang makahiya, na pawang sa mga ugat ng halamang ito makukuha. Papaano nga ba ito isinasagawa? Humanap lamang ng puno ng makahiya sa inyong likod bahay at hukayin ang ugat nito nang hindi tumitikom at nagagalaw ang mga dahon nito. Sikaping ang mga dahon nito ay nananatiling nakabukas bago kumuha ng mga ugat nito. Kung sakaling biglang tumiklop ang dahon nito, ay humanap ka na lamang ng ibang puno nito. Kumuha ng 3 hibla o pangunahing sanga ng ugat ng halamang makahiya. Patuyuin ito at ibalot sa pulang tela. Ang gamit na ito ay mainam na pampaamo o pampabait sa iyong kaaway o kausap. Ito rin na isang uri ng tagabulag na hindi ka makikita ng taong mayroong maitim na balak sa iyo. Nais mo ba ng ugat na ito? Ano pa ang hinihintay mo? Humanap na ng puno ng makahiya at kumuha ng mga ugat nito nang hindi tumitiklop ang mga dahon nito. Madalas ka bang nagmamasid sa inyong bakuran? At napansin mo na rin kaya ang bagay na ito sa mga tanimong halaman? Isang animoy kumpol ng bula na nakadikit sa sanga o sa ilalim ng mga dahon. At sa loob ng mga bulang ito ay mayroon palang nakakubling isang munting insekto. At batid mo ba na ang insektong ito pala ay nagtataglay ng isang natatanging mutya at isang mabisang sangkap sa paggawa ng panggayuma? At iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga bago at kakaibang kaalaman o isa kayong antingero, ang videong ito ay para sa iyo. Ito ang insektong tangis-tangis, froghoppers o spittlebugs naman sa Ingles. At karaniwang makikita nga sa mga puno sa gilid ng ilog, parang at mga kagubatan. Tangis-tangis kung tawagin dahil ito ay naglalabas ng mga tubig o bula o napapalibutan ng mga bula, at tangis na nangangahulugan din ng pagluha o walang tigil na pag-iyak. Ang insektong tangis-tangis ay kapamilya rin ng mga cicadas. Subalit ang mga munting anak nito ay binabalot nila sa laway o sa bula upang ingatan ito sa iba pang mga insekto, ibon, mainit na panahon at temperatura
habang ito ay bata pa nga at malambot pa. Tumatalon ang mga tangis-tangis kahit na nga ito ay mayroong mga pakpak, at kaya nga nitong tumalon ng hanggang 70 cm o 28 inches vertically. Isang kakaibang insekto ang tangis-tangis, at pawang ang mga laking probinsya lamang ang madalas nakakakilala dito. Subalit batid mo ba na napakainam palang sangkap sa lumay o panggayuma o love potion ang mga bula nito? Opo, sapagkat tulad ng tangis-tangis ay parating iiyak o malulungkot raw ang sinumang patungkulan o gamitan nito sa tuwing hindi niya kasama ang kanyang kasintahan o kapartner. Maaaring nakamamanghang isipin, subalit marami sa ating mga kababayang ati buhat sa tribo sa gawing Kabisayaan ang magpapatunay ng kapangyarihan at bisang taglay ng lumay na sinangkapan nga ng laway ng tangis-tangis. Subalit maliban pa rito, ang insektong ito rin pala ay maaaring magtaglay rin ng isang bertud o mutya, isang batang tangis-tangis na na-fossilize o naging bato, o di kaya naman ay isang bato na nabuo sa loob ng mga bula nito at parehong makukuha buhat sa mga bula ng tangis-tangis. Ngunit ito ay bibihira lamang at napaka-rare kung matagpuan. Ang bato o mutya ng tangis-tangis ay isang mainam na pampaswerte sa mga tindahan, negosyo, at gayon din ay isang epektibong panghalina sa pag-ibig man o sa paghahanap ng trabaho. Kaya naman kung makakita ka ng ganitong mga bula-bula ng tangis-tangis sa mga dahon, ay maging mapagmasid dahil baka meron na itong tinataglay na mutya. Ikaw, nakakita ka na ba ng insektong tangis-tangis? Ano naman ang tawag nito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo